Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pamilya? May mga pagkakataong ang tahanan na ating itinayo mula sa pangarap ay siya palang magiging bilangguan ng pinakamasasakit na katotohanan. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang perpektong pag-ibig na binalot ng kasinungalingan. Ito ay tungkol sa isang maskarang dahan-dahang babagsak at sa isang katotohanang kayang sumira sa lahat o maging daan sa isang bagong simula. Samahan ninyo ako at sabay nating tuklasin ang kwento ni Kislap Alcaraz sa unang kabanata, ang sorpresang sumira sa lahat. Ang makintab na itim na sasakyan ni Kislap Alcaraz ay marahang dumausdos sa kalsada ng kanilang eksklusibong subdivision. Bawat bahay na kanyang madaanan ay tila isang palasyo, ngunit para sa kanya, wala nang mas gaganda pa sa kanilang residensya de Hiraya, ang tahanang binuo niya para sa dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dapat sana ay bukas pa ang uwi niya mula sa isang business trip sa Cebu, ngunit natapos niya ng maaga ang lahat ng kanyang meeting. Isang buong araw na mas maaga siyang makakauwi. At sa isang araw na yon, balak niyang sorpresahin ang kanyang pinakamamahal na asawa, si Mahalina. Sa passenger seat, nakabalot pa sa isang mamahaling papel ang isang kahon ng alahas, isang kwintas na may pendant na bituin, bagay na bagay sa pangalan niyang Kislap. Siguradong matutuwa si Mahalina. Palagi itong natutuwa. Si Mahalina ang kanyang perpektong asawa, ang babaeng laging nakangiti, laging malambing, at laging nagpapagaan ng kanyang mundo. Ilang metro mula sa kanilang gate, itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng daan, sa ilalim ng isang malabay na puno ng akasya. Pinatay niya ang makina. Ang plano ay pumasok sa likod, sa service entrance malapit sa hardin, para gulatin ito. Simple lang ang gusto niyang makita. Ang gulat at saya sa magandang mukha ni Mahalina kapag bigla niya itong niyakap mula sa likod habang naghahanda ito ng merienda. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Ang hangin ay sariwa at ang katahimikan ng hapon ay binabasag lamang ng huni ng mga ibon. Habang naglalakad siya sa damuhan, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba ng pananabik. Ito ang tahanan niya. Sa loob niyan ay naghihintay ang kanyang magandang asawa at ang kanyang ina, si Nanay Liwayway, na panatag na niyang ipinagkatiwala sa pangangalaga ni Mahalina. Nang marating niya ang pinto sa likod, maingat niya itong binuksan gamit ang kanyang sariling susi. Pinihit niya ang seradura ng walang tunog. Pagpasok niya, ang amoy ng paborito niyang adobo ang sumalubong sa kanya. Napangiti siya. Nagluluto si Mahalina. Tamang-tama ang kanyang dating. Isinara niya ang pinto sa likod niya ng marahan. Papasok na sana siya sa kusina nang bigla siyang mapatigil. Isang boses. Boses ni Mahalina. Ngunit hindi iyon ang malambing at mahinhing boses na kanyang kinasanayan. Iyon ay isang tinig na matalas, malamig, at puno ng isang bagay na hindi niya mawari. Galit? Pagkasuklam? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mo ang trabaho mo? Wala ka na bang ibang ginawa kundi maging pabigat dito? Sumilip si Kislap mula sa siwang sa pagitan ng pader at ng pinto ng kusina. At ang kanyang nakita ay isang imaheng habambuhay na masusunog sa kanyang isipan. Ang kanyang inang si Liwayway ay nakaluhod sa sahig. Ang mga kamay nito ay nanginginig habang pinupulot ang bubog mula sa isang basag na plato. Sa sahig, kalat ang kanin at ulam na adobo. Sa harapan ng kanyang ina, nakatayo si Mahalina. Ang kanyang magandang mukha ay nababalutan ng isang ekspresyong hindi pa niya nakikita kailanman, isang maskara ng purong galit at pagkamuhi. Wala ka ng silbi, palamunin ka na nga lang, pahirap ka pa. Sigaw ulit ni Mahalina.
Itinulak nito ng paa ang isang piraso ng baboy palapit sa kamay ng matanda. Pulutin mo yan, lahat yan. At pagkatapos mo, linisin mo ang buong sahig hanggang sa kumintab. Naiintindihan mo, matanda ka. Hindi makapagsalita si Nanay Liwayway. Tumatango lamang ito habang patuloy na tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata, humahalo sa dumi ng sahig. Nakatayo si Kislap sa kanyang pinagtataguan, hindi makagalaw. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Ito ba si Mahalina? Ito ba ang kanyang anghel? Ang babaeng pinangakuan niya ng langit at lupa? Ang imahe ay hindi nagpoproseso sa kanyang utak. Isang panaginip. Isang masamang panaginip. Iyon lang ang tanging paliwanag. Gigising din siya maya-maya, ngunit hindi siya nagising. Nakita niya kung paano hinablot ni Mahalina ang braso ng kanyang ina at pilit itong itinayo. Bilisan mo! Bago pa dumating ang anak mong magaling, dapat malinis na to. Ayokong makita niya na isa kang inutil na pabigat. Sa sobrang pagkabigla at panginginig, hindi na malaya ni Kislap na unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya sa susi ng kanyang sasakyan. Nahulog ito mula sa kanyang palad. Isang matinis na kalansing ang umalingaw sa sahig na gawa sa marmol. Isang tunog na napakalakas sa gitna ng nakabibinging katahimikan na biglang namayani. Biglang natigil si Mahalina. Binitiwan nito ang kanyang ina. Ang ulo nito ay lumingon ng dahan-dahan patungo sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog, patungo sa direksyon kung saan siya nakatago. Sa isang boses na kasing lamig ng yelo, nagsalita ito. May tao ba riyan? Sa isang iglap, ang ingay ng nahulog na susi ay naging hudyat ng isang bagong katotohanan. Para kay Kislap, ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay nabalot na ng anino ng pagdududa. Ngayon, kailangan niyang magsuot ng sarili niyang maskara para alamin ang katotohanan sa likod ng perpektong ngiti ng kanyang asawa. Ito ang simula ng isang mapait na paglalakbay sa gitna ng pagkukunwari. Sa 2 kabanata. Ang simula ng pagkukunwari. Sa pagitan ng isang tibok ng puso at ng sumunod, ang katawan ni Kislap ay kumilos ng hindi na nag-iisip. Ang adrenaline ay bumuhos sa kanyang sistema. Bago pa man makahakbang si Mahalina, mabilis at walang ingay siyang umatras palabas ng service door at isinara ito ng walang kaluskos. Sumandal siya sa pader sa labas, hinahabol ang kanyang hininga. Ang puso niya ay tila gustong umalis sa kanyang dibdib. Ang tanong ni Mahalina, may tao ba riyan? Ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Hindi na bilang isang tanong, kundi isang banta. Kailangan niyang kumalma. Kailangan niyang mag-isip. Hindi siya pwedeng pumasok doon na parang isang bagyong maninira. Hindi. Nakita niya ang Mahalina na hindi niya kilala. Isang taong kalkulado at malupit. Kung susugurin niya ito ngayon, itatanggi nito ang lahat. Baka isipin pa nitong nababaliw lang siya. O mas malala, baka baliktarin nito ang sitwasyon at palabasin na si Nanay Liwayway ang may problema. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang paunang pagkabigla. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang kasinungalingang ito. Huminga siya ng malalim. Inayos ang gusot sa kanyang damit at pinilit na pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. Naglakad siya palayo sa likod bahay, umikot sa kalsada, at nagtungo sa kanilang malaking gate. Sa harapan, na para bang ngayon pa lamang siya tunay na dumating. Pinindot niya ang doorbell. Ang tunog niyon ay tila isang hudyat sa pagsisimula ng isang dula-dulaan. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto. At doon, nakatayo si Mahalina. Ang halimaw na nakita niya kanina ay naglaho na. Ang kaharap niya ngayon ay ang kanyang asawa. Nakangiti ng matamis, ang mga mata ay kumikinang sa tuwa, at ang buong itsura ay larawan ng isang mapagmahal na may bahay. Mahal, nandito ka na.
akala ko bukas ka pa. Masayang sigaw nito, sabay takbo at yakap sa kanya ng mahigpit. Naramdaman ni Kislap ang paninigas ng kanyang katawan. Ang yakap na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila mga kamay na ngayon na sumasakal sa kanya. Ngunit pinilit niyang gumanti ng yakap. Pinilit niyang magsalita sa isang tonong normal. "Sinorpresa kita," sabi niya, at narinig niya ang pagiging pilit sa sarili niyang boses. "Ito ang pinakamagandang sorpresa," sabi ni Mahalina. Humiwalay ito sa pagkakayakap at hinawakan ang kanyang mukha. "Namiss kita ng sobra." Sa likod ni Mahalina, nakita ni Kislap ang kanyang ina. Nakatayo ito sa may sala, nakayuko, at hindi makatingin ng diretso sa kanya. May bakas ng pamumula sa mga mata nito at ang ngiti nito ay pilit at malungkot. "Nay!" tawag ni Kislap. Sinusubukang abutin ng kanyang tingin ng ina. "Nak, mabutit nakauwi ka na ng maaga," sabi ni Nanay Liwayway sa isang mahinang boses. Ang hapunan ng gabing iyon ang pinakamahabang hapunan sa buong buhay ni Kislap. Nakahain ang paborito niyang adobo, ngunit habang nanginunguya niya ang bawat subo, ang tanging naaalala niya ay ang imahe ng pagkaing iyon na nakakalat sa sahig, tinatapakan ng kanyang asawa. Si Mahalina ay hindi tumigil sa pagkukwento tungkol sa mga nangyari habang wala siya. Ang bawat salita ay matamis, ang bawat tawa ay parang musika. Ngunit para kay Kislap, lahat ng iyon ay kasinungalingan. Pinapanood niya ito, bawat galaw, bawat ngiti, naghahanap ng kahit anong bahid ng halimaw na nakita niya kanina. Ngunit wala. Perpekto ang pagkukunwari nito. "Kumusta po ang pakiramdam ninyo, Nay?" tanong ni Kislap. Ibinaling ang atensyon sa ina. Biglang natigilan si Nanay Liwayway. Tumingin ito kay Mahalina bago sumagot. "Mamabuti naman, anak. Maayos lang ako." Ang saglit na pag-aatubiling iyon, ang mabilis na sulyap na yon kay Mahalina, ang mga yon ay sapat na para kay Kislap. Alam niyang nagsisinungaling ang kanyang ina para pagtakpan ng lahat. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam si Kislap na may tatapusin siyang trabaho sa kanyang study. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang makahinga. Pagkasara niya ng pinto ng kanyang opisina, sumandal siya roon at napapikit. Ang galit na kanyang pinipigilan ay unti-unting umaakyat sa kanyang lalamunan. Ngunit isinantabi niya iyon. Hindi ito ang oras para sa emosyon. Ito ang oras para sa isang plano. Binuksan niya ang kanyang laptop. Hindi siya nagbukas ng mga email o spreadsheets ng trabaho. Sa halip, nag-type siya sa search bar. Hidden cameras for home. Best Spy Cams Philippines. Habang tinitingnan niya ang iba't ibang uri ng kamera, nakatago sa orasan, sa smoke detector, sa picture frame, isang mapait na pakiramdam ang gumuhit sa kanyang puso. Ang tahanan na dapat sana'y simbolo ng tiwala at pagmamahal ay gagawin niyang isang lugar ng pagmamanman. Ngunit wala siyang pagpipilian. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng katotohanan. Nag-order siya ng isang set na may pinakamagandang reviews, pinili ang rush delivery. Darating iyon sa loob ng 1 o 2 araw. Hanggang sa mga sandaling iyon, kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang magpanggap. Hindi na siya bumalik sa kanilang kwarto ni Mahalina ng gabing iyon. Nagdahilan siyang marami siyang trabaho. Bago siya tuluyang umupo sa kanyang mesa, dumaan muna siya sa kwarto ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa dilim, naaninag niya ang anyo ng kanyang ina sa kama. Akala niya ay tulog na ito, ngunit narinig niya ang isang mahinang hikbi. Nakatalikod ito sa kanya. Ang mga balikat nito ay marahang umuuga sa bawat pigil na pag-iyak. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang yakapin ang kanyang ina at sabihing, "Nay, alam ko na po ang lahat. Patawarin niyo ako." Ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Ang anumang aksyon niya ngayon ay maglalagay lamang sa ina sa mas malaking panganib.
Isinara niya muli ang pinto ng walang tunog. Ang bawat hikbi ng kanyang ina ay tila isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Kinabukasan, ang pagkukunwari ay nagpatuloy. Nagising si Kislap sa sofa ng kanyang study. Paglabas niya, nakita niya si Mahalina na abala sa paghahanda ng almusal, suot ang paborito niyang apron at nakangiti na para bang walang nangyari. "Good morning, mahal. Pinaghanda kita ng kape." Bati nito sa kanya, sabay abot ng isang tasa. Tinanggap niya iyon, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay nito at naramdaman niya ang isang biglaang panlalamig. "Salamat," tipid niyang sagot. Sa hapagkainan, ang tensyon ay mas mabigat pa kaysa noong nakaraang gabi. Si Nanay Liwayway ay tahimik na kumakain, halos hindi nag-aangat ng tingin. Si Kislap naman ay pilit na ngumingiti sa tuwing kakausapin siya ni Mahalina. "Mahal." Simula ni Mahalina, ang boses ay puno ng pag-aalala na ngayon ay alam na ni Kislap na peke. "Napapansin ko lang nitong mga nakaraang araw, parang laging matamlay si Mama. Minsan, nakakalimutan niya ang mga bagay-bagay." Napahigpit ang hawak ni Kislap sa kanyang kutsara at tinidor. Dito na nagsisimula. "Talaga?" tanong niya. Pinipilit na maging kalmado ang boses. "Oo, kaya naisip ko lang, para sa kapakanan niya, baka kailangan na natin siyang ipatingin sa doktor. Isang general check-up lang naman," sabi ni Mahalina. Ang mga mata ay puno ng pagkukunwaring malasakit. "Actually, may kilala akong magaling na doktor. Nakaschedule na nga ako ng appointment para kay Mama bukas, para lang masigurado na okay ang lahat." Tumingin si Kislap sa kanyang ina. Nakita niya ang biglaang pagkasindak sa mga mata nito bago ito muling yumuko. Isang doktor na hindi nila kilala. Isang appointment na hindi ipinaalam sa kanya. Ito ay hindi isang check-up. Ito ay isang hakbang sa kung anumang masamang plano na inihahanda ni Mahalina. Ang galit sa loob ni Kislap ay parang isang bulkan na malapit ng sumabog. Ngunit tiningnan niya ang takot sa mukha ng kanyang ina at alam niyang kailangan niyang magpigil. Kailangan niyang sumakay sa agos. "Magandang ideya yan, mahal," sagot ni Kislap. At bawat salita ay lasang-lason sa kanyang bibig. "Salamat sa pag-aalala mo kay nanay." Ngumiti si Mahalina, isang ngamang ngiti ng tagumpay. "Siyempre naman, mahal ko ang nanay mo na parang tunay kong ina." Ang kasinungalingan, napakakapal, napakadilim. Alam na ni Kislap na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pananakit. Mayroon pang mas malalim, mas masama, at mas kalkuladong plano sa likod ng lahat. At kailangan niyang malaman iyon bago pa mahuli ang lahat para sa kanyang ina. Sa likod ng bawat pilit ng ngiti ng isang ina, mayroong mga luhang hindi ipinapakita. Sa likod ng kanyang pananahimik, may mga salitang gustong isigaw. Ang pag-ibig ng isang ina ay isang karagatang walang hanggan, ngunit minsan, ang lalim nito ay kayang maging isang kulungan para sa sarili niyang kaligayahan. Ngayon, pakinggan natin ang tibok ng puso ni Liwayway at damhin ang bigat ng kanyang pasan sa 3 kabanata. Mga luha sa likod ng nangiti. Ang bawat araw para kay Liwayway ay nagsisimula at nagtatapos sa pananahimik. Ang residensya de Hiraya, ang palasyong ipinatayo ng kanyang anak para sa kanila, ay naging isang malawak at malamig na hawla para sa kanya. Ang mga pader nito ay saksi sa kanyang mga luhang pumatak sa gabi, at ang mamahaling sahig nito ay pamilyar na sa kanyang mga nanlulumong tuhod. Nang umagang yon, habang nagpupunas siya ng isang mesang salamin sa sala, pumasok si Mahalina mula sa kusina. May dalang isang tasa ng mainit na kape. Hindi ito lumingon sa kanya. Dumaan lang ito sa kanyang harapan na parang isa siyang hangin. Ngunit bago pa ito makalayo, bigla itong natigilan at sa isang aksidenteng paggalaw, natabig nito ang sariling tasa. Ang mainit na kape ay tumapon, hindi sa damit ni Mahalina,
kundi direkta sa bagong linis na sahig. Naku naman! Maarteng sigaw ni Mahalina, ngunit walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Tumingin ito kay Liwayway ng masama. Ano ba yan, Nay? Hindi ba kayo tumitingin sa dinadaanan ninyo? Kita niyong may dala akong mainit na kape. Hindi nagsalita si Liwayway. Alam niyang sinadya iyon. Paulit-ulit na itong nangyayari. Kumuha na lamang siya ng basahan mula sa ilalim ng lababo at nagsimulang lumuhod para punasan ang kumakalat na likido. Hay nako! Dahan-dahan sa susunod, ha? Baka sa susunod ako na ang matapunan ninyo. Sabi pa ni Mahalina bago ito umakyat sa hagdanan, iniwan si Liwayway na nag-iisa sa sahig. Habang pinupunasan niya ang malagkit na sahig, bumalik sa kanyang alaala ang araw na una siyang tumapak sa bahay na ito. 1 taon na ang nakalipas. Sinalubong siya ni Mahalina ng isang mahigpit na yakap at isang napakatamis na ngiti. Welcome home po, Nanay, sabi nito noon. Huwag po kayong mag-alala. Dito sa bahay na to, para na po kayong reyna. Aalagaan ko po kayo. Noong mga unang linggo, totoo ang mga pangako nito. Si Mahalina ay maalaga, malambing, at laging nakangiti. Gumaan ang loob ni Liwayway. Naisip niya, napakapalad ng kanyang anak na si Kislap. Nakahanap ito ng isang anghel, ngunit ang anghel ay unti-unting nagbago nang magsimulang maging mas abala si Kislap sa trabaho. Madalas na umaalis para sa mga business trips. Nagsimula sa mga simpleng utos, naging matalas na salita, hanggang sa humantong sa mga paninigaw at pananakit kapag sila na lang dalawa ang naiiwan. Napatigil si Liwayway sa pagpupunas, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at humalo sa natapong kape sa sahig. Pinunasan niya ito kaagad. Takot na baka may makakita. Ginagawa niya ito para kay Kislap. Tinitiis niya ang lahat para sa kaligayahan ng kanyang nag-iisang anak. Ayaw niyang maging dahilan ng anumang gulo sa perpektong buhay nito. Nakikita niya kung gaano kamahal ni Kislap si Mahalina. Kung magsusumbong siya, ano ang mangyayari? Baka hindi siya paniwalaan. Baka siya pa ang maging masama. O baka maniwala nga si Kislap, ngunit masisira naman ang pagsasama ng mga ito. Alinman sa dalawa, masasaktan ng kanyang anak. At iyon ang huling bagay na gusto niyang mangyari. Kaya pinili niyang manahimik. Pinili niyang tiisin ang lahat. Pagkatapos maglinis, bumalik siya sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang isang maliit na baul sa tabi ng kanyang kama at kinuha ang isang lumang litrato. Si Kislap, noong 5 taong gulang ito, nakangiti ng malaki habang hawak ang isang tropeo mula sa isang contest sa eskwelahan. Hinaplos niya ang munting muka sa larawan. Para sa'yo, anak, bulong niya sa hangin. Kahit ano, titiisin ni Nanay, basta't manatili kang masaya. Ngunit habang tinititigan niya ang litrato, pumasok sa isip niya ang sinabi ni Mahalina kaninang umaga, ang appointment sa doktor. Isang biglaang kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Bakit kailangan ng doktor? Wala naman siyang sakit. May iba siyang nararamdaman, isang masamang kutob na hindi niya maintindihan. Kinagabihan, habang papunta siya sa kusina para uminom ng tubig, napadaan siya sa bahagyang bukas na pinto ng library kung saan madalas magbasa si Mahalina. Narinig niya ang boses nito, mahina at tila may kausap sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit isang linya ang narinig niya na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. O kailangan nating mapatunayan na wala na siya sa tamang pag-iisip. Napatigil si Liwayway. Ang baso ng tubig na hawak niya ay halos mabitawan niya. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang pandinig at dumiretso sa kanyang kaluluwa na parang isang piraso ng yelo. Hindi siya nagkakamali. Iyon ang sinabi nito. Wala na siya sa tamang pag-iisip. Ngayon, naiintindihan na niya ang biglaang appointment sa doktor, ang pagkukunwaring pag-aalala. Hindi ito tungkol sa kanyang kalusugan.
Ito ay isang bitag, isang plano na mas masahol pa sa lahat ng pananakit na kanyang tiniis. May mga matang hindi kailanman pumipikit, mga matang kayang maging saksi sa mga lihim na itinatago sa dilim. Sa modernong panahon, ang mga matang ito ay maliliit na lente. Mga kamerang kayang isalaysay ang isang kwentong hindi kayang bigkasin ng mga labi. Para kay Kislap, ang mga munting matang ito ang kanyang magiging sandata. Ngunit ang katotohanang kanyang matutuklasan ay isang sugat na mas malalim pa kaysa sa kanyang inaasahan. Halina't samahan natin siya sa ika-4 na kabanata. Ang lihim ng kamera. Kinabukasan, isang puting van na walang marka ang huminto sa tapat ng gate ng Residencia de Hiraya. Isang delivery man ang nag-abot ng isang simpleng kahon na kulay brown kay Kislap. Walang nakasulat kung ano ang laman. Para sa kahit sinong makakita, isa lamang itong ordinaryong online purchase. Ngunit para kay Kislap, hawak niya sa kanyang mga kamay ang kahon ni Pandora. Kailangan niyang maghintay ng tamang pagkakataon. Mahal, may kailangan lang akong bilhin sa hardware store para sa isang tornilyo sa upuan ko sa opisina. May gusto ka bang ipabili? Tanong niya kay Mahalina habang nag-aagahan sila. Wala naman. Mahal. Sige, mag-ingat ka. Sagot nito, kasama ang isang matamis na halik sa pisngi na ngayon ay parang haplos ng isang ahas. Iyon ang pagkakataong kailangan niya. Nang makaalis si Mahalina para sa lingguhan nitong spa day, agad na kumilos si Kislap. Dinala niya ang kahon sa sala at binuksan ito. Sa loob, nakahilera ang maliliit na aparato. Isang digital na orasan, isang peking smoke detector, at isang power adapter. Lahat ay may halos hindi makitang butas para sa lente ng kamera. Habang ikinakabit niya ang mga ito, isang pakiramdam ng pagkasuklam sa sarili ang gumapang sa kanyang dibdib. Ginagawa niyang isang kulungan ng espiya ang sarili niyang tahanan. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang mga luha ng kanyang ina, ang determinasyon niya ay lalong tumitibay. Inilagay niya ang orasan sa estante sa sala, kung saan kitang-kita ang sofa at ang daanan papuntang kusina. Ang smoke detector ay ikinabit niya sa kisame ng dining area. At ang power adapter ay isinaksak niya sa isang outlet sa sulok ng kusina. 3 mata, 3 tahimik na saksi. Pagkatapos isync ang lahat sa kanyang laptop, umupo siya sa kanyang opisina at naghintay. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Narinig niyang bumalik si Mahalina. Narinig niya ang mga yapak nito. Narinig niya ang boses nitong tinatawag ang kanyang ina. Ang dula-dulaan ay magsisimula na naman, ngunit ngayon, mayroon na siyang manonood. Hindi niya ito pinanood ng live. Masyadong masakit, masyadong mapanganib. Hinintay niyang matapos ang araw. Hinintay niyang umakyat sa kwarto si Mahalina para matulog. Nang hating gabi na at ang buong bahay ay nababalot na ng katahimikan, pumasok si Kislap sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Huminga siya ng malalim at nanginginig ang mga kamay na binuksan ang file ng video mula sa kamera sa sala. Ang unang oras ay normal. Ang kanyang ina ay tahimik na nakaupo sa sofa. May ginantsilyong isang kumot na kulay asul. Ngunit pagkatapos, pumasok sa eksena si Mahalina. Ano yang basahan na ginagawa mo, Nay? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pangmamaliit. Isang kumot. Para sana sa'yo, iha. Para kapag nanonood ka ng TV dito at nilalamig ka. Mahinang sagot ni Nanay Liwayway. Lumapit si Mahalina. Pinagmasdan nito ang ginantsilyo na para bang ito ang pinakamaduming bagay sa mundo. At pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, hinablot nito ang kumot mula sa mga kamay ng kanyang ina. Para sa akin, bakit mo naman ako bibigyan ng ganito kapangit? Mukha itong basura, sabi ni Mahalina. At sa harap mismo ng kanyang ina, walang pakundangang itinapon nito
ang hindi pa tapos na kumot sa basurahan sa tabi ng estante. Napanood ni Kislap ang pagbagsak ng mga balikat ng kanyang ina. Nakita niya itong yumuko at kahit hindi malinaw sa kamera, alam niyang umiiyak ito ng tahimik. Isang nag-aalab na galit ang sumabog sa loob ni Kislap. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa kanyang mamahaling mesang gawa sa mahogany. Tad! Ang monitor ay umalog. Isang matalas na sakit ang gumuhit sa kanyang mga buko, ngunit binaliwala niya ito. Ang sakit sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Hayop ka! Hayop ka, Mahalina! Bulong niya sa sarili. Ang mga luha ng galit at pagkabigo ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Isang demonyo na nagtatago sa mukha ng isang anghel. Pinanood niya ulit ang eksena, paulit-ulit, na para bang gusto niyang parusahan ang sarili. At sa ikatlong panonood niya, may isang detalye siyang napansin na hindi niya nakita kanina. Bago lapitan ni Mahalina ang kanyang ina, may kinuha ito mula sa kanyang bulsa, isang telepono. Nakita ni Kislap sa video kung paano nito itinayo ang telepono sa isang maliit na stand sa kabilang mesa. Ang kamera nito ay nakatutok ng diretso sa kanyang ina. Pagkatapos, sinimulan nitong sadyain ang pang-iinsulto. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Kislap. Ang dugo niya ay tila naging yelo. Hindi lang niya sinasaktan ng ina. Sinasadya niyang kunan ng video ang reaksyon nito. Mayroon siyang ginagawa sa mga video na yon. Mayroon siyang mas malalim at mas masamang plano. At sa sandaling iyon, alam ni Kislap na ang bangungot na kanyang natuklasan ay mas malala pa pala kaysa sa kanyang pinakamasaklap na imahinasyon. Ang bawat halimaw ay may pinagmulan. Ang bawat galit ay may ugat na nakabaon sa nakaraan. Minsan, ang pinakamatinding kasamaan ay isinilang mula sa pinakamatinding sakit. Upang maunawaan ang dilim, kailangan nating silipin ang nakaraan kung saan unang namatay ang liwanag. Ito ang kwento sa likod ng maskara ni Mahalina sa 5 kabanata. Ang ugat ng puot, ang amoy ng mamahaling pabango at bagong katad, ang bumalot kay Mahalina habang marahan niyang hinahaplos ang isang itim na handbag sa isang high-end na butik. Para sa kanya, ito ang amoy ng tagumpay. Ito ang amoy ng kapangyarihan. Bawat pag-swipe ng credit card ni Kislap ay isang pagbura sa isang nakaraang puno ng amoy ng kahirapan at gamot. "Perfect choice, ma'am," sabi ng sales lady, nakangiti ng pagkatamis-tamis. Ngumiti si Mahalina. Ang ngiting kaya niyang ibigay sa buong mundo. Ang nangiting nagkukubli sa lahat. "I'll take it," sabi niya. Habang ipinoproseso ang kanyang binili, umupo siya sa isang plush na sofa at kinuha ang kanyang telepono. Nag-scroll siya sa social media. Tinitingnan ang mga litrato ng mga kaibigan niya, mga asawa rin ng mga mayayamang negosyante. Isang tawag ang pumasok. Lorna, ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid. Sinagot niya ito. Ang boses ay agad na naging masaya at sosyal. "Hello, Bes. Napatawag ka?" "Ate." Ang boses sa kabilang linya ay nag-aalangan. "Pasensya na sa abala. Baka lang pwede ulit makahiram. Kailangan lang pambayad ng upa." Biglang nawala ang nangiti ni Mahalina. Ang kanyang mukha ay bahagyang umasim. "Hay nako, Lorna. Kakapadala ko lang noong nakaraang buwan. 'Di ba?" "Alam ko, ate. Pasensya na talaga. Biglaan lang kasi." Sige na. Putol ni Mahalina. Ang boses ay nawalan na ng tamis at napalitan ng inis. "Ite-text ko na lang sa'yo. Pero siguraduhin mong huli na, yan sa buwang to, ha?" "Salamat, ate. Nako, napakabuti mo talaga. Buti ka pa. Ang swerte mo kay Kuya Kislap. Sana lahat." Ang salitang swerte ay tila isang gatilyo.
Isang bagay sa loob ni Mahalina ang pumutok. Ang kanyang boses ay bumaba, naging malamig at puno ng pait. Swerte? Lorna, huwag mong sasabihin na naswerte lang to, mariin niyang sabi. Pinaghirapan ko kung nasaan ako ngayon. Tiniis ko ang lahat ng hindi mo tiniis. Naaalala mo ba noong nag-aaral ka pa? Sino ang nag-alaga kay Lola habang nagpapakasaya ka sa high school? Ako. Natigilan si Lorna sa kabilang linya. Ate, hindi naman sa ganun. Hindi. Habang ikaw ay may field trip at JS prom, ako, anong ginagawa ko? Nagpapalit ng lampin ng matanda. Nagpapakain sa bibig na ayaw bumuka. Tinitiis ko ang amoy ng gamot at pagkabulok sa kwartong yon araw-araw. Ang bawat salita ay may kasamang diin, puno ng galit na naipon sa loob ng maraming taon. Isang mabilis na alaala ang gumuhit sa kanyang isipan. Isang batang Mahalina, mga 16 na taong gulang, sa isang maliit at madilim na kwarto. Ang tanging liwanag ay mula sa isang mahinang bumbilya. Ang amoy ng menthol at ihi ay nakakasuya. Sa kanyang harapan, isang uugod-ugod na matanda ang umuubo ng walang tigil. Tubig! Tubig! Hirap na sabi nito. At siya, na pangarap sanang maging isang accountant, ay napilitang iwan ang kanyang mga libro para mag-abot ng isang basong tubig sa nanginginig na kamay. Isinuko ko ang pangarap ko, Lorna. Pagpapatuloy niya sa telepono, ang boses ay nanginginig na sa tindi ng emosyon. Isinuko ko ang kabataan ko para sa isang pasanin na hindi ko naman dapat responsibilidad. Kaya huwag mong sabihing swerte ako. Kinuha ko ang dapat na para sa akin. At sisiguraduhin kong hinding-hindi na ako babalik sa impyernong yon. Hinding-hindi na ako magiging alila ng isang matandang pabigat. Pinatay niya ang tawag ng hindi na hinintay ang sagot ng kapatid. Huminga siya ng malalim, pinipilit na ibalik ang maskara ng katahimikan sa kanyang mukha. Kinuha niya ang paper bag mula sa sales lady at lumabas ng butik. Pag-uwi niya sa residensya de Hiraya, ang katahimikan ng bahay ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Liwayway na nagdidilig ng halaman sa hardin. Ang imahe nito, isang matandang babae, mahina at nakadepende sa iba, ay nagpaalam muli sa kanyang galit. Para sa kanya, si Liwayway ay ang multo ng kanyang lola, ang multo ng nakaraan na gusto niyang ibaon sa limot. Umakyat siya sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang personal na telepono. Binuksan niya ang isang hidden folder na may pangalang Project L. Sa loob, naroon ang mga video na maingat niyang pinutol at pinagsama-sama. Isang video kung saan sumisigaw si Liwayway matapos niyang itago ang salamin nito. Isang video kung saan umiiyak ito matapos niyang sirain ang ginantsilyo nito. Isang video kung saan mukha itong galit at naninigaw na sa katotohanan ay sagot nito sa walang tigil niyang pang-aasar. Isang maliit at kontentong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang insurance. Ito ang kanyang armas. Pinili niya ang isa sa mga pinakakumbinsidong video kung saan itinuturo ni Liwayway ang daliri nito sa kamera. Sa kanya na may galit sa mukha. Ipinadala niya ito sa isang contact na may pangalang Dr. Ramos. Pagkatapos, nag-type siya ng mensahe. Narito ang isa pang ebidensya, Doc. Kailangan na siyang maipasok sa lalong madaling panahon. Ang katotohanan ay parang isang sibat. Sa una, ito'y isang kislap lamang sa malayo. Ngunit habang papalapit, nagiging mas malinaw ang talim nito. At kapag ito'y tumama, ang sugat na iiwan nito ay hindi na kailanman maghihilom tulad ng dati. Ngayong gabi, haharapin ni Kislap ang dulo ng sibat na yon at ang kanyang matutuklasan ay isang katotohanang dudurog sa lahat ng natitira pa niyang paniniwala. Pumasok tayo sa dilim sa ika-6 na kabanata. Ang nakatakdang bitag, hating gabi, ang tanging tunog sa loob ng residensya de Hiraya
ay ang marahang pag-ikot ng bentilador sa kisame at ang malakas na pagkabog ng dibdib ni Kislap. Ilang oras na siyang nakaupo sa dilim ng kanyang opisina, pinapanood ang tuldok na kumikislap sa kanyang monitor na nagsasabing aktibo pa ang mga kamera. Ngunit ang kailangan niyang makita ay wala sa kanyang mga kamera. Ito ay nasa pag-iingat ng demonyong natutulog sa kanilang silid sa itaas. Nang maramdaman niyang sapat na ang oras na lumipas, dahan-dahan siyang tumayo. Bawat galaw niya ay kalkulado, bawat hakbang ay maingat. Umakyat siya sa hagdanan na walang anumang ingay. Bahagya niyang binuksan ang pinto ng kanilang kwarto. Ang ilaw mula sa hallway ay nagbigay ng sapat na liwanag para makita niya ang anyo ni Mahalina sa kama, mahimbing na natutulog. Ang paghinga ay malalim at panatag. Sa tabi nito, sa nightstand, ay ang kanyang laptop, ang pinagmumulan ng katotohanan. Pumasok siya sa kwarto na parang isang magnanakaw. Pinigil niya ang kanyang hininga habang maingat na inaabot ang laptop. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sa wakas, nahawakan niya ito. Umatras siya ng dahan-dahan, isinara ang pinto at bumalik sa kanyang opisina. Isinaksak niya ang charger at binuksan ito. Humingi ito ng password. Sinubukan niya ang kaarawan nito. Mali. Sinubukan niya ang pangalan ng paborito nitong aso. Mali. Sinubukan niya ang Kislap Mahalina. Mali. Napabuntong hininga siya. Ano ang password ng isang taong puno ng kasinungalingan? At pagkatapos, isang mapait na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Tinype niya ang petsa ng kanilang kasal. Click. Nag-unlock ang laptop. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Kislap. Kahit sa kanyang panlilinlang, ginagamit pa rin nito ang simbolo ng kanilang pag-iibigan. Ginalugad niya ang mga files, mga litrato, mga dokumento ng trabaho, walang anumang kahina-hinala. Ngunit alam niyang nandoon lang yon, nagtatago. Pumunta siya sa cloud storage nito at doon, sa ilalim ng isang folder na puno ng mga resibo, nakita niya ito. Isang subfolder na may pangalang simple ngunit nakakakilabot. Project L. Ang L ay para sa liwayway. Nanginginig niyang binuksan ang folder. Puno ito ng mga video files. Binuksan niya ang isa. Ang video ay kuha mula sa anggulo ng telepono ni Mahalina. Ipinapakita nito ang kanyang ina, si Liwayway, na sumisigaw at nagwawala. Itinuturo ang daliri sa kamera. Lubayan mo ako. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Sigaw ng kanyang ina sa video. Mukha itong galit. Mukha itong wala sa kontrol. Mukha itong wala sa tamang pag-iisip. Ngunit alam ni Kislap na hindi yon ang buong kwento. Minadali niyang buksan ang sarili niyang video file mula sa kamera sa sala na kuha sa eksaktong araw at oras na yon. Inilagay niya ang dalawang video sa magkabilang gilid ng screen. Sa kaliwa ang totoo, sa kanan ang kasinungalingan. Sa video ni Kislap, kitang-kita ang lahat. Si Mahalina, bago pa magsimulang mag-video, ay kinuha ang paboritong rosaryo ng kanyang ina at itinago ito. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang inasar ang matanda. Saan na ang Diyos mo, Nay? Baka kinuha na niya ang rosaryo mo kasi pabigat ka. Paulit-ulit. Hanggang sa hindi na nakatiis si Nanay Liwayway at sumigaw ito sa galit at sakit. At doon, sa video ni Mahalina, ang tanging nakikita ay ang pagsigaw. Ang kanyang provokasyon ay maingat na pinutol. Nanlamig ang buong katawan ni Kislap. Ang dugo niya ay tila naging yelo. Hindi lamang ito pananakit. Ito ay isang kalkuladong plano para sirain ang pagkatao ng kanyang ina. Ngunit may mas malala pa. Sa ilalim ng mga video, may isa pang folder. Emails. Binuksan niya ito. Naroon ang isang thread ng email sa pagitan ni Mahalina at ng isang Dr. Arturo Ramos mula sa isang lugar na tinatawag na Tranquil Meadows Care Facility. Binasa ni Kislap ang mga email. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Mahalina,
Dok, kailangan kong maipasok ang biyenan ko. Sa lalong madaling panahon, nagiging bayolente na siya at ayokong makasama pa ang aking asawa. Dr. Ramos, nauunawaan ko po, Ma'am Silvestre. Na-review ko na ang mga video na ipinadala ninyo. Mukhang malaki nga ang posibilidad ng behavioral issues. Kailangan lang natin ng kaunting official documents mula sa inyong asawa na pumapayag siyang ilagay ang kanyang ina sa aming pangangalaga. Magpadala kayo ng mas marami pang ebidensya para mas mapabilis ang proseso. Nanlaki ang mga mata ni Kislap. Ang huling mensahe ay mula kay Mahalina na ipinadala ngayong hapon. Mahalina, nakausap ko na si Dr. Ramos. Pwede silang pumunta dito bukas para kausapin si Mama. Ang huling linya ng email ang nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Kislap. Hindi lang ito plano. Ito ay isang bitag na malapit ng isara. Mahalina. Dr. Ramos, Tranquil Meadows. Ito ay hindi isang ospital. Ito ay isang institusyon. Isang lugar kung saan ikukulong ang kanyang ina. Malayo sa kanya at sa awa ng isang babaeng walang puso. Umikot ang kanyang mundo. Ang lahat ng pagkabigla, galit at pagkabigo ay nagtipon-tipon sa isang matinding pagkasuklam. Hindi lang ang kasal nila, ang isang kasinungalingan, maging ang buhay ng kanyang ina ay nasa panganib dahil sa babaeng pinakasalan niya. Biglang, isang tunog ng mensahe ang umalingaw-ngaw sa laptop mula kay Mahalina. Mahal, I think we need to talk seriously about Mama's condition tomorrow. I have something to show you. Nanginginig ang buong katawan ni Kislap. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi iyon nga ngiti ng kasiyahan. Iyon ay ngiti ng purong galit at matinding determinasyon. Handa na siya. Handa na siyang tapusin ang dula-dulaang ito. Handa na siyang maging manggigiba ng sarili niyang mundo para iligtas ang kaisa-isang natitirang tunay na pag-ibig sa kanyang buhay. Sa gitna ng pinakamalalim na kasinungalingan, ang katotohanan ay may sariling tinig. Ngunit minsan, kailangan mong manahimik. Kailangan mong magpanggap na bingi, bulag at tanga, habang ang apoy ng galit ay unti-unting sumusunog sa iyong kaluluwa. Ngayong araw, haharapin ni Kislap ang pinakamasakit na pagsubok. Ang kanyang puso ay makikipaglaban sa kanyang isip. Samahan natin siya sa 7 kabanata. Puso laban sa isip. Umaga, ang sikat ng araw ay tumagos sa mga bintana ng Residensya de Hiraya. Ngunit para kay Kislap, ang buong mundo ay tila nababalot sa dilim. Ang gabi ay lumipas na walang tulog. Ginugol niya sa pagtingin sa mga video, pagbabasa ng mga email at pagpaplano. Bawat detalye ng kalupitan ni Mahalina ay nakaukit na sa kanyang isip. Habang nag-aagahan, inihanda niya ang kanyang sarili para sa pag-uusap na sinabi ni Mahalina. Kinailangan niyang maging isang aktor. Isang aktor na nagtatago ng kanyang galit at nagpapakita ng kalungkutan at pagkalito. Mahal, pwede ba tayong mag-usap pagkatapos nating kumain? Tanong ni Mahalina. Ang boses ay puno ng pag-aalala na ngayon ay napakalamig at peke sa pandinig ni Kislap. Oo naman, mahal. Sagot niya, pinipilit na maging normal ang kanyang ekspresyon. Hindi siya tumingin sa kanyang ina. Hindi niya kakayanin. Pagkatapos ng almusal, inakay ni Mahalina si Kislap sa sala. Umupo sila sa magkabilang dulo ng mahabang sofa. Lumapit si Mahalina, umupo sa tabi niya, at hinawakan ang kanyang kamay. Ang pagdampi ng balat nito ay nagbigay ng pangingilabot kay Kislap. Mahal, nag-aalala talaga ako kay Mama. Simula ni Mahalina, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Simula nang umuwi ka, sinubukan ko ng pagtakpan ng lahat, pero hindi na kaya. Kailangan mo nang malaman. Nilabas nito ang sarili nitong telepono at pinindot ang play.
Sa screen, ang mukha ng kanyang ina ay lumitaw. Ang kanyang ina na sumisigaw, nagwawala, at nagtuturo. Ang video na pinuputol ni Mahalina. Pinanood ni Kislap ang video, pinipilit na hindi mag-react. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang hita. Ang mga kuko ay kumakapal sa kanyang palad, na parang gusto niyang saktan ang sarili niya para lang hindi sumabog sa galit. Nakita mo na, palala ng palala ang kalagayan niya. Ang gabi-gabi niyang pagwawala, ang mga pinagsasabi niyang hindi naman totoo. Mahal, natatakot ako para sa kanya. At natatakot din ako para sa atin, sabi ni Mahalina, humihikbi at yumakap sa kanyang balikat. Ayoko mang sabihin, pero baka hindi na siya pwedeng manatili dito. Naramdaman ni Kislap ang init ng luha ni Mahalina sa kanyang balikat. Ang amoy ng pabango nito ay tila nakakasuka. Ang mga bisig nito ay tila mga tanikala. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Hindi ka dapat mag-react. Huwag kang susuko. Ano ang ibig mong sabihin, mahal? Tanong niya. Pinipilit na maging pamilyar ang kanyang boses sa tunog ng pagkabigla at kalungkutan. Hindi ko maintindihan. Kailangan natin siyang tulungan, mahal, sabi ni Mahalina. Tumingin sa kanya na puno ng awa. Kailangan natin siyang dalhin sa isang lugar kung saan siya matutulungan ng propesyonal. Isang lugar kung saan maalagaan siya ng maayos at hindi niya nasaktan ang sarili niya o tayo. Pinilit ni Kislap na tumango. Pero, saan? Paano? May nakita akong magandang care facility, mahal. Ang Tranquil Meadows. Nakausap ko na si Dr. Ramos doon. Napakabait niya at naiintindihan niya ang sitwasyon. Sabi ni Mahalina, ang boses ay ngayon ay puno ng pag-asa na para bang nakakita ito ng solusyon. Kailangan lang nating bigyan siya ng pahintulot. Ako na ang bahala sa lahat. Basta't para kay Mama. 'Di ba? Ang lason ay dahan-dahang sumasalin sa kanyang mga ugat. Ang galit sa loob niya ay gustong kumawala. Gusto niyang sigawan si Mahalina. Gusto niyang ibato ang laptop nito sa dingding. Ngunit hindi niya ginawa. Pinigil niya ang sarili. Bigyan mo ako ng panahon para pag-isipan ito, mahal, sabi niya. At sa pagkakataong yon, totoo ang kanyang sinabi. Kailangan niya ng panahon para buuin ang kanyang plano. Masyadong mabilis ang lahat. Masyadong masakit. Oo naman, mahal. Naiintindihan ko, sagot ni Mahalina, umayon. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, nakita ni Kislap ang bahid ng tagumpay. Alam niyang sa tingin nito, pumayag na siya. Nang maramdaman niyang may pagkakataon, habang abala si Mahalina sa pagliham sa telepono, lihim na kinuha ni Kislap ang kanyang sariling telepono at nagpadala ng text message sa kanyang secretary. Mag-schedule ka ng appointment sa pinakamagaling na family lawyer ngayong hapon, agad. Pagkatapos, tumayo si Mahalina, ang mukha ay masigla. Nakausap ko na si Dr. Ramos, mahal. Pwede silang pumunta dito bukas para kausapin si Mama, para masimulan na ang proseso. Hindi ba? Mas maganda kung mabilis. Ang mga salita ni Mahalina ay tumagos sa kanya na parang mga bala. Bukas. Wala na siyang panahon. Ang kanyang ina ay nasa bingit ng isang bangungot. Kailangan niyang kumilos ngayong gabi. Ang labanan sa pagitan ng kanyang puso at isip ay nasa rurok. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang ngiti ni Mahalina ay hindi na mananatili. Sa bawat katahimikan, mayroong isang sumisibol na unos. Sa bawat ngiti ng pagtatagumpay, mayroong isang nagtatagong balaraw. Ang pinakamahalagang laban ay madalas na nangyayari sa hapagkainan, kung saan ang mga maskara ay unti-unting matatanggal at ang mga tunay na kulay ay lalabas. Ngayong gabi, ang Residensya de Hiraya ay magiging entablado ng katotohanan. Ito ang 8 kabanata. Ang huling hapunan. Ang sikat ng araw ay unti-unting naglaho, nagbibigay daan sa dilim ng gabi. Ngunit para kay Kislap,
Ang kanyang pag-iisip ay mas maliwanag kaysa kailanman. Bawat detalye ay nasa lugar na. Ang lahat ay nakaplano. Mahal, nag-book ako ng dinner sa labas para sa ating dalawa mamaya. Sabi niya kay Mahalina ng gabing iyon matapos magkunwaring nagtatrabaho sa opisina. Napangiti si Mahalina. Talaga? Nako, ang sweet naman ng asawa ko. Para saan yan? Para ipagdiwang ang ating desisyon, sagot ni Kislap. Ang kanyang tinig ay may kakaibang lamig na hindi napansin ni Mahalina dahil sa kanyang kagalakan. Pero naisip ko, mas maganda kung dito na lang tayo. Gusto kong buo ang pamilya natin para sa desisyong ito. Tayong tatlo at si Dr. Ramos. Nagulat si Mahalina. Si Dr. Ramos? Bakit naman siya? Gusto kong pakinggan ang kanyang profesional na opinyon para masiguro na tama ang gagawin natin. Paliwanag ni Kislap. Kaya, maghanda ka ng masarap na hapunan. Mahal. Isang huling hapunan bago tayo magsimula ng bagong kabanata para kay nanay. Ang huling hapunan ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Kislap habang binibigkas niya ang mga salitang iyon. Ngunit nakita niya ang bahid ng tagumpay sa mga mata ni Mahalina. Ang nangiti nito ay lumawak. Sigurado itong nakuha na ang loob niya. Oo naman, mahal. Gagawin ko ang pinakamasarap nating adobo. Masayang sagot nito. Hindi na nito kinuwestiyon ang pagdating ni Dr. Ramos. Marahil ay iniisip na makakatulong lang ito para mas maging formal ang pagpapaalam nila sa ina. Habang abala si Mahalina sa kusina, nagtungo si Kislap sa kwarto ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya si Nanay Liwayway na nakaupo sa kama. Hawak ang isang lumang rosaryo, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan. Umupo siya sa tabi nito. Hinawakan ang kamay ng ina. Ni, mahina niyang tawag. Tumingin sa kanya si Nanay Liwayway. Ang mga mata ay nagulat. Kislap, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa nagbibihis? Nay, makinig po kayo sa akin ng mabuti. Seryoso niyang sabi. Mamaya po, may hapunan tayo. Darating po si Mahalina at si Dr. Ramos. Nakita ni Kislap ang pagkunot ng noo ng kanyang ina. Ang takot ay muling sumilay sa mga mata nito. Anak, ano ang mangyayari? Ikukulong ba nila ako? Huwag po kayong matakot, Nay. Sabi niya, pinisil ang kamay ng ina. Magtiwala po kayo sa akin. Hindi po kayo pababayaan ng anak ninyo. Ano man po ang mangyari, huwag po kayong matatakot. Huwag po kayong mag-react sa anumang sasabihin nila. Magtiwala lang po kayo sa akin. Okay po? Tinitigan siya ng kanyang ina at sa mga mata nito, nakita niya ang isang bahid ng pag-asa na matagal nang nawala. Dahan-dahan itong tumango. Opo anak, magtitiwala ako sa'yo. Ilang oras pa, dumating na ang Dr. Ramos, isang lalaki na may edad, nakasuot ng malinis na puting uniforme at may dalang isang bag na parang medical kit. Mahusay ang pagganap nito. Kinamayan nito si Kislap at Mahalina at tumango ng formal kay Nanay Liwayway na tila sinusuri ang kanyang pasyente. Magandang gabi po sa inyong lahat, bati ni Mahalina. Ang boses ay puno ng kagalakan na halos hindi nito maitago. Kumpleto na tayo. Halika na po. Kain na tayo. Nasa hapagkainan na sila. Ang mamahaling pinggan at baso ay nakahilera. Ang amoy ng adobo at iba pang pagkain ay bumabalot sa buong silid. Si Mahalina ay panay ang nangiti, tinitingnan si Kislap na para bang nakuha na niya ang tagumpay. Si Dr. Ramos ay nakaupo sa tabi ni Mahalina, tumatanggo-tango sa mga sinasabi nito. Si Nanay Liwayway ay tahimik, ngunit may kakaibang pagtatago sa kanyang mga mata, isang matinding pananabik at pagtitiwala. Nang matapos ang hapunan, tumayo si Kislap. Kinuha niya ang remote control ng TV na nakalagay sa tabi ng kanilang coffee table. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya.
Ngumiti si Kislap, isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Iyon ay isang nangiti ng isang tao na handang magwasak ng lahat para sa katotohanan. Bago tayo magsimula, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Meron akong isang video na gusto kong ipakita sa inyong lahat. Isang home video ng aming masayang pamilya. Pinindot niya ang play. Pinindot ni Kislap ang play. Ang malaking TV screen sa sala na karaniwang nagpapalabas ng mga travel destinations at lifestyle shows ay biglang nagpakita ng eksena sa kusina. Ang anggulo ay mula sa kamera na nakatago sa power adapter. Nakita ni Mahalina ang sarili nito, nakatalikod, habang abala sa pagluluto. Tumingin ito kay Kislap, nakangiti ng bahagya. Akala nito ay isang komedya o isang light-hearted na video ang ipapalabas niya. Ngunit naglaho ang nangiti sa labi ni Mahalina nang biglang makita ang susunod na eksena. Ito ay ang footage mula sa kamera sa sala. Ang eksena kung saan itinapon nito ang ginantsilyo ng kanyang ina. Kitang-kita ang paghalabos nito sa ginantsilyo, ang paghagis nito sa basurahan, at ang pagmamataas sa mukha nito. At pagkatapos, ang balikat ni Nanay Liwayway na nanginginig sa pag-iyak, napasinghap si Mahalina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Si Dr. Ramos ay nakakunot ang noo, nagtataka. Si Nanay Liwayway ay napapikit. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo, hindi pa natatapos. Sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga video, ang mga eksena kung saan sinisigawan ni Mahalina ang kanyang ina. Ang eksena kung saan sinasadyang tapunan ng kape ang sahig. Ang eksena kung saan tinulak niya ang matanda. Ang mga salitang sinabi niya, "Wala ka ng silbi. Palamunin ka na nga lang. Pahirap ka pa. Mukha itong basura." Ang bawat mapanlait na salita ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mas malakas pa kaysa sa tunay nitong pagkakabigkas. Sa bawat video, makikita ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Mahalina. Mula sa pagkabigla, naging takot, at pagkatapos, purong galit. Ang kanyang perpektong maskara ay unti-unting nagkabitak hanggang sa tuluyan itong nagiba. Hindi! Hindi totoo yan! Sigaw ni Mahalina. Tumayo ng bigla. Kislap, ano to? Nagjo-joke ka ba? Ngunit walang emosyon sa mukha ni Kislap. Tinitigan niya lang si Mahalina. Ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo. Sa likod niya, si Nanay Liwayway ay umiiyak na ng walang pigil. Ngunit ngayon, ang kanyang mga luha ay hindi na ng sakit, kundi ng paglaya. At ngayon, Mahalina, sabi ni Kislap, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bagyo. Ipapakita ko sa iyo ang isa pang video. Pinindot niya ang play. Ang video na lumabas ay mula sa laptop ni Mahalina, ang pinutol na bersyon kung saan tila nagwawala ang kanyang ina. At pagkatapos, sabay na ipinalabas ni Kislap ang video na kuha niya mula sa sarili niyang kamera. Ang dalawang video ay magkatabi sa screen. Sa kaliwa, ang panlilinlang. Sa kanan, ang buong katotohanan. Makikita kung paano sinadyang itago ni Mahalina ang rosaryo ng ina. Makikita kung paano niya sinadyang inasar ang matanda. Ang lahat ng manipulasyon, ang lahat ng kalkuladong kasamaan ay nakalatag sa harapan ng lahat. Ito ang ebidensya mo, Mahalina, sabi ni Kislap. Ang kanyang boses ay tumataas na ngayon. Ang ebidensya ng iyong kasinungalingan, ng iyong kalupitan, at ng iyong balak na ipatapon ang aking ina sa isang institusyon para sa mga may sakit sa pag-iisip. Hindi lang sa akin mo ginawa ang lahat ng ito. Pati sa sarili mo, gumawa ka ng sarili mong peke na ebidensya. Nanlumos si Mahalina. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Napatingin siya kay Dr. Ramos. Ang lalaki ay nagtatago na sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumutla. At ikaw, sabi ni Kislap, tumingin kay Dr. Ramos. Dr. Ramos, ang totoo ba?
Ikaw ay isang manloloko. Alam kong alam mo na ang Tranquil Meadows Care Facility ay hindi isang ospital, kundi isang kulungan para sa mga taong gustong itago ng kanilang mga pamilya. Akala mo ba hindi ko nalaman ang lahat? Ang lahat ng email mo at ni Mahalina, nakuha ko. Tumayo si Dr. Ramos. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Kailangan ko nang umalis. Hindi ko alam ang pinagsasabi ninyo. At sa isang iglap, tumakbo ito palabas ng bahay, hindi na lumingon. Nang marinig ang pagsara ng pinto, ibinalik ni Kislap ang kanyang tingin kay Mahalina. Ang asawa niya, na dating simbolo ng kanyang tagumpay, ay ngayon ay isang durog na simbolo ng kanyang pagkabulag. Umalis ka sa pamamahay ko, Mahalina, sabi ni Kislap. Ang boses ay ngayon ay parang kulog. Ngayon din, at sisiguraduhin kong babayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Biglang tumayo si Mahalina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kasalanan ninyong lahat. Kasalanan ng matandang yan. Siya ang nagdala ng malas dito. Siya ang sumira sa lahat. Sa kanyang pagwawala, tinangka niyang sugurin si Nanay Liwayway. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na hinarangan ni Kislap ang daan. Hindi ka na makakasakit ng sino man sa bahay na ito, sabi ni Kislap. Agad na pumasok ang 2 security guard na nakatago sa labas at mahigpit nilang hinawakan si Mahalina. Bitawan ninyo ako. Kislap, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ako ang asawa mo. Sigaw ni Mahalina. Nagpupumiglas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit wala nang sinuman ang nakikinig. Wala ka ng lugar sa buhay ko, sabi ni Kislap. Tumalikod. Sa huling pagpupumiglas, bago siya tuluyang makalabas ng pinto, hiyaw ni Mahalina. Puno ng pagkamuhi. Kasalanan ninyong lahat. Kasalanan ng matandang yan. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting naglaho habang inilalabas siya ng mga gwardiya. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ngayon, ito ay katahimikan ng kapayapaan. Matapos ang unos, ang kapayapaan ay unti-unting bumabalik. Ang bawat sugat ay mayroong sariling kwento ng paghilom. At sa yakap ng isang ina at anak, doon muling matatatagpuan ang tunay na lakas ng pamilya. Ngayon, saksihan natin ang paggaling ng mga pusong nasugatan. Ito ang 10 kabanata, ang paghilom ng mga sugat. Ang hiyaw ni Mahalina ay unti-unting naglaho sa malayo, at ang tunog ng pag-alis ng kanyang sasakyan ay tuluyan ng namatay sa kalsada. Ang residensya de Hiraya ay nabalot ng isang katahimikan na matagal nang hindi niya naramdaman. Ito ay hindi ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng kaginhawaan. Si Kislap ay nanatiling nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom pa rin, ngunit ang init ng galit sa kanyang dibdib ay unti-unting lumalamig, napalitan ng isang matinding pagod at lungkot. Tumingin siya sa kanyang ina. Nakaluhod pa rin si Nanay Liwayway sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak, ngunit ngayon, ang mga luha nito ay hindi na ng sakit kundi ng paglaya. Malaya na siya, malaya na sila. Dahan-dahan, lumapit si Kislap sa kanyang ina. Lumuhod siya sa harapan nito at inabot ang mga kamay nito. Ang mga kamay na iyon, na labis na pinahirapan, ay nanginginig pa rin. Nay, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin po ninyo ako. Tumingin si Nanay Liwayway sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namamaga at pula. Ngunit merong isang kislap ng pag-asa roon. Anak, ba't ka humihingi ng tawad? Wala kang kasalanan. Kasalanan ko po, Nay, sagot ni Kislap, at ang mga luhang matagal niyang pinigilan ay unti-unting dumaloy sa kanyang pisngi. Masyado po akong naging bulag. Masyado po akong nagtiwala sa maling tao. Hindi ko po kayo naprotektahan. Pinabayaan ko po kayong masaktan. Hindi, anak, mahinang sabi ni Nanay Liwayway.
Hinaplos ang mukha ng kanyang anak. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ayokong masira ang buhay mo dahil sa akin. Ayokong maging dahilan ng gulo sa inyong dalawa ni Mahalina. Walang masisira, Nay, kung ang binuo ay puro kasinungalingan, sabi ni Kislap, hinigpitan ang hawak sa kamay ng ina. Ang tunay na nasira ay ang dangal ninyo, ang kapayapaan ninyo, at ang pananampalataya ko sa pag-ibig. Umupo sila sa sahig, magkatabi. Sa loob ng maraming taon, iyon ang unang pagkakataon na nag-usap sila ng buong buo. Nagsimulang magkwento si Nanay Liwayway. Ang bawat salita ay isang sugat na bumubukas. Ang bawat detalye ng pananakit, ng pangiinsulto, ng pagmamalupit ni Mahalina. Ang lahat ng sakit na pinili niyang ilihim ay lumabas ngayon na parang isang baha. Nakikinig lang si Kislap. Bawat kwento ay nagpapaalam muli ng galit sa kanya. Ngunit ngayon, ito ay iba. Ito ay galit na may kasamang matinding pagnanais na protektahan ang kanyang ina. Naalala mo ba, anak, noong itinapon niya ang ginantsilyo ko? Sabi ni Nanay Liwayway, ang kanyang boses ay mahina. Gusto ko lang naman sana na magbigay ng regalo sa inyo. Pero sinabi niyang basura. Hindi basura yon, Nay, sabi ni Kislap at hinawakan niya ang balikat ng ina. Iyon po ang pinakamahalagang regalo sa lahat dahil iyon po ay galing sa puso ninyo. Nagkwento rin si Kislap ang kanyang paglalakbay, ang kanyang pagdududa, ang kanyang pagmamanman, ang pagtuklas niya sa Project L at sa balak ni Mahalina. Akala ko po, Nay, kapag mayaman ako, magiging masaya tayo. Akala ko, kapag may magandang bahay, walang problema. Pero nagkamali po ako. Ang tunay na kayamanan ay ang pamilya. At ang tunay na tahanan ay kung saan may pagmamahal at paggalang. Sabi ni Kislap, ang kanyang tinig ay nabasag. Napayakap si Nanay Liwayway sa kanyang anak. Sa wakas, malaya na ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga hikbi ay bumabalot sa silid. Ngunit ngayon, ang bawat hikbi ay may kasamang pag-asa. Niyakap din siya ni Kislap ng mahigpit. Naramdaman ang init ng pagmamahal ng kanyang ina na matagal niyang ipinagkait sa sarili niya. Salamat, anak, sabi ni Nanay Liwayway, umiwalay sa pagkakayakap. Salamat at naniwala ka sa akin. Salamat at hindi mo ako pinabayaan. Hindi na po ulit mangyayari iyon din, Nay. Pangako ni Kislap, at sa mga mata niya, makikita ang isang bagong pangako. Hindi na po ulit kayo masasaktan. Umakyat sila sa kwarto ng ina, hindi para matulog, kundi para magkwentuhan pa. Ang pag-uusap na dapat ay nangyari ng mas maaga. Ang pag-uusap na maghihilom sa lahat ng sugat. Nay, ano po ang gusto ninyong gawin natin ngayon? Tanong ni Kislap. Ang kanyang boses ay mas magaan kaysa dati. Tumingin si Nanay Liwayway sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, isang tunay at malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay isang nangiti na puno ng kapayapaan, ng pag-asa at ng bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Ang residensya de Hiraya, na dati isang marangyang kulungan ng kasinungalingan, ay ngayon ay puno na ng init at buhay. Hindi na ito isang bahay na binuo para sa perpektong imahe, kundi isang tahanang binuo para sa pagmamahalan. Ngayon, ang bawat umaga ay nagsisimula sa amoy ng sariwang kape at ng bagong dilig na lupa. Si Kislap, na dati laging abala sa kanyang opisina, ay ngayon ay madalas na makikita sa hardin kasama ang kanyang ina. Anak, huwag mong masyadong diligin niyang rosas. Masisira yan, sabi ni Nanay Liwayway, nakangiti habang pinagmamasdan si Kislap na maingat na nagdidilig ng mga halaman. Opo, Nay, sensya na. Wala pa kasi akong masyadong alam sa mga bulaklak, sagot ni Kislap, at pagkatapos ay pinisil ang pisngi ng ina. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay puno ng kaligayahan.
Pagkatapos ng matinding pagsubok, nagdesisyon si Kislap na ibenta ang Alab Corp. Ang mundo ng malalaking negosyo, ng pera, at ng panlabas na imahe ay hindi na para sa kanya. Kailangan niya ng simple, ng totoo, at ng makabuluhan. Nagtayo siya ng isang maliit na foundation, isang charitable organization na naglalayong tumulong sa mga matatanda na inabuso o pinabayaan. Ito ang kanyang paraan upang matubos ang kanyang sarili sa kanyang pagkabulag. Isang hapon, bumisita si Kislap sa isa sa mga centers na tinutulungan ng kanyang foundation. Isang maliit na tahanan para sa mga matatanda, puno ng tawanan at pagmamahalan. Nakita niya ang isang matandang lalaki na abala sa paglalaro ng chess. Nilapitan niya ito at umupo sa tabi nito. "Pwede ba akong makisali, tatay?" Tanong ni Kislap, nakangiti. "Naku, oo naman, iho. Halika, turuan kita ng isa pang move," sabi ng matanda. Doon, sa piling ng mga taong may edad, nakita ni Kislap ang tunay na halaga ng bawat buhay. Ang bawat kwento ay isang inspirasyon. Ang bawat ngiti ay isang paalala na ang pag-ibig ay nasa maliliit na bagay. Sa araw na natanggap niya ang kanyang divorce papers mula kay Mahalina, binasa niya ito nang walang anumang emosyon. Ang pangalan ni Mahalina ay isang malabong alaala na lamang. Ikinulong niya ang dokumento sa isang cabinet. Hindi na muling lilingunin. Ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay tapos na. Ngayon, ang Residencia de Hiraya ay hindi na lamang isang malaking bahay. Ito ay naging kanlungan. Ang silid ng kanyang ina ay puno ng kanyang mga paboritong halaman at mga larawan ng kanilang pamilya. Ang kanyang ginantsilyong kumot na minsang itinapon sa basurahan ay ngayon ay nakasabit ng maringal sa sofa sa sala. Isang umaga, habang ang araw ay unti-unting sumisikat, magkatabi silang nakaupo sa balkonahe ng kanilang bahay, umiinom ng mainit na kape. Ang hangin ay sariwa at ang mga ibon ay umaawit. Ang sikat ng araw ay gumapang sa kanilang mga mukha, nagbibigay ng init at kapayapaan. "Napakaganda ng umaga, anak," sabi ni Nanay Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang anak. Ngumiti si Kislap, tinitigan ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay puno. Hindi ito ang perpektong buhay na kanyang inakala, ngunit ito ang tunay na buhay. Ito ang totoong kaligayahan. "Opo, Nay," sagot niya, hinawakan ng kamay ng ina. Ito na ang bagong liwayway natin. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal at kaligayahan ay hindi matatagpuan sa panlabas na anyo, kayamanan, o sa mga pekeng maskarang isinusuot natin. Ito ay matatagpuan sa katotohanan, sa dangal, at sa walang hanggang pagmamahala ng pamilya. Ang pagpapatawad sa sarili at sa iba, at ang tapang na ipagtanggol ang mga mahal sa buhay ay ang mga susing magbubukas ng pabanana sa isang tunay na bagong liwayway. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa kwentong ito, mga minamahal naming tagapakinig. Sana po ay nakahanap kayo ng aral at inspirasyon sa buhay ni Kislap, Nanay Liwayway at sa lahat ng pinagdaanan nila. Anong bahagi ng kwento ang pinakanakapukaw sa inyong puso? Anong aral ang pinakapumukaw sa inyong isip? I-comment po ninyo sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.